Isang Sagada Mountain Province sa dinadayong lugar dito sa bansa natin. Hindi lamang sa magandang tanawin kundi kabilang din dito ang mayaman at malalim na kasaysayan nito. At sa maikling panahon ng pananatili natin dito sa Sagada, nasilayan natin ang ilan sa mga pinagmamalaking tourist spot ng lugar na to. Halina't samahan ng Gala Project at sabay-sabay tayong mamanga sa ganda ng Sagada Mountain Province. Hey guys, so biyahe ulit tayo. Pupunta tayo ng Sagada. Punta na tayo sa terminal ng bus kasi magko-commute lang tayo ngayon. Nagpatid tayo kay Kuya. Dito rin yung mga kasama natin. Yan sa likod. Tapos ang problema natin dito is medyo maulan. Sana hindi maulan paakyat ng Baguio hanggang Sagada kasi medyo alam naman natin kapag papuntang Benguet is prone sa landslide. So yun, pray natin yung safe na travel natin. Parang nung kailan Subic lang tayo magkakasama. So we're here guys in Dagupan. At ang current situation natin ngayon ay umuulan talaga. At basa na kami. Yung mga sapatos namin basa na rin. Ewan ba naman bakit tayo nagsapatos umuulan. Dito muna tayo nag-stay sa may Jollibee. Brad, kamusta? Basa. Hi. Hello bro. So 3 oras tayo maghihintay dito guys. Dito muna tayo sa may Jollibee at sa may Dagupan kasi wala tayong pwedeng pag-stayan na medyo safe at comfortable tayo kasi lakas din ng ulan sa labas. So habang hinihintay natin yung sasakyan natin papunta sa may Sagada, dito muna tayo. So sasakay na tayo ng van. Nandito na yung sasakyan natin. Ang lamig. Pati dito sa labas malamig pa rin. Tapos naka-shirt pa si Kano. So ito na. Ito yung sasakyan natin papunta doon sa Sagada. At biyahe natin. Makalipas ang napakabang biyahe mula Pangasinan, nakarating din tayo sa destinasyon natin. Lamig. Hindi ko alam kung naririnig niya ako pero andito na kami sa Sagada. At alam nyo naman tuwing may pupuntahan tayo si Madam change outfit. Madam nyo okay. Sige nyo naman guys yung view natin. Ganda. Try natin mag-drone mamaya para may pakita ko sa inyo yung kabuong ganda ng lugar. Hey Brad. Hey Glo. Dito kayo sa Korea. Hey Cha. Kain muna tayo. Mag-breakfast muna tayo dito kasi hindi pa naman open yung tourism na magpaparegister kasi tayo. Dito tayo sa may Bruce Inasal. Pag pumasok tayo dyan, ano din, naka-headstand na. Oo. Sagada. Tapos baliktad yung bahay guys. Picture dito sa side natin. Bigla ako nagulat, baliktad nga yung bahay. Cellphone natin, ma'am. Ano sa'yo bro? Beef tapa. Beef tapa din. Ramen itag sa kanya. Ramen itag, ikaw yung itag, kanton kisado. Para matikman natin. Dalawang tapo. Kakailo May church tayong nakikita dito. Papasilip ko sa inyo yung itsura niya. Ano pong history ng church na to?
Ay! Dito. So, para makapa. Bali yan yung pinakaunang church na pinatayo dito sa Sagada. Pinatayo ng mga misyonaryong Amerikano. Isa po siyang Anglican Church. Catholic Church. Pinakaunang church na pinatayo dito sa may Sagada. So, Actually, maliit lang siya nung una. Nung mga kasagsagan ng World War II, nabomba lang. Kaya pinatayo ulit. Binago, ganyan nakalaki siya. Yung mga wheels na yun, mga kagamitan yun ng mga yung hydropower. Yung paggawa nila ng electricity para gagamitin pagkat sa mga kahoy para gagamitin dyan. Galing sa bumundok. Ayos. Na ano, yan lang yung natirang pyesa. Kaya para may pa ano sa kanila, dinagay na dyan. Ang galing. At sa di kalayuan mula dito sa lokasyon natin, wala pang 3 minutong lakaran, mararating natin ang The Church of the St. Mary the Virgin Cemetery. At ayon sa aming guide, ang sementeryong ito ay hindi pangkaraniwan dahil tuwing undas, hindi kandilang ginagamit nila, kundi nagsusunog sila ng mga kahoy o mas kilala sa tawag na bonfire. At kita nga yung mga bakas sa ibabaw ng mga puntod. Ngunit hindi lang yun yung kakaiba dito, dahil napansin din namin yung mga bakanting puntod. Bakit may mga nakabukas? Pero ayon sa aming guide, tradisyon dito na kapag namatay ang isa sa mag-asawa ay ginagawa na din ng space para sa naiwan niyang asawa, na kapag dumating ang panahon niya ay ililibing siya sa tabi niya. Medyo may kaluwangan din tong sementeryo na to na kailangan nating daanan bago tayo makarating sa pinaka-spot natin, ang Hanging Coffins. At habang naglalakad kami papunta sa may Hanging Coffins, nadaanan namin tong area na to na kilala sa tawag na Echo Valley. Halos lahat ng bumibisita dito ay dumadaan at pinipilahan to para makapagpa-picture dahil sa magandang tanawin na nakikita rito. Bago tayo makarating sa pinaka-spot natin, kailangan muna nating babain tong bundok na to. Medyo may pagkatarik lang pero kaya naman dahil may mga nakaabang na nahawakan at nakaayos na rin naman yung mga mismong daanan. Medyo madulas lang na pumunta tayo dito kasi may mga unti-unting pagulan, pero kaya naman kasi may mga nakaalala naman sa atin ng mga guide. So, packet na tayo sa may Hanging Coffin. Bakit ginagawa yan? Doon kasi kapag binabaon sa lupa, maraming wild animals kinakain nila, kaya inalagay nila sa mga noon, ang paglilibing dito, nauuna muna yung kabaong bago patay. Ipipisto muna yung kabaong. Yung bangkay, saka lang isusunod yung bangkay. Kung nakita nyo, napansin nyo may upuan sa may gilid, pero sandalan yung natira. Noon, kapag sampling lamay nung patay, pinapa-ikot ko siya, nakapitang position. Kapag dadaan dito, yung babalutin siya ng traditional blanket, tapos pinagpapasapasahan ng mga mamamayan sa mairating dito. Kung napansin nyo, may mga maigsi, maliliit. Baka sabihin nyo, pagkamalin mga bata yan, hindi na po bata yan. Maliit lang po siya kasi kinumpis yung katawan siniksisa. Parang nagsisisi kayo. Kailangan ulit natin akyatin to. Yan. Ito yung buhay na pinili namin, guys. Grabing sobrang dilim dito, guys. Kung wala kaming dalang ilaw, as in total darkness na talaga to. So doon pa tayo sa baba pupunta. Medyo mataas-taas pa yung bababaan natin.